Pagkatapos magpasiklab at magwagi laban sa habog na aswang, ay hinarap naman ni Edward ang tumatayong supremo ng mga gabunan. Nagsitabi ang mga takot nitong mga tauhan. Umabanti ang pinunong si Dante papalapit kay Edward. Ito ang unang pagkakataon na magkakaharap ang dalawa, kaya hindi maiwasan ma-anticipate ng mga manunood kung sino sa kanila ang pinakamagaling. Hindi naman halata pero kilala si Dante na malakas at matibay ang katawan. Mabilis din itong kumilos at maliksi kung umatake. Inaamin ko, nagulat talaga ako nang matalo mo ang kanang kamay ko. Alam mo bang ikaw pa lang ang nakakagawa niyan sa kanya? Ni minsan, hindi pa siya natatalo sa duelo. Kaya hindi ko talaga inaasahan na darating ang araw na may magpapabagsak sa kanya. At katulad mo pang bata. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mo akong ikukumpara sa kanya dahil ibang-iba ako. Seryosong wika ni Dante, pero hindi man lang nakitaan ng kaba o takot si Edward. Seryoso lang din ito na nakatitig kay Dante at walang anumang iniisip. Nakatuon na lang ngayon ang utak niya sa laban. Gusto kong sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan si Lizardo bago tayo magsimulang maglaban. Seryosong sabi ni Edward kay Dante. Napangiting aso naman ang gabunan. Kung ganon, yan lang palang ipinunta nyo rito dahil lang kay Lizardo, ang hilaw na gabunan. Bakit mo sa akin naisipang itanong yan? Sabay tawa ni Dante. Dahil alam naman namin na pinuntahan ka rin niya. Kaya sabihin mo na kung nasaan siya. Gigil na sigaw pa ni Edward. Napahinto tuloy sa pagtawa si Dante. Paano kung ayoko? Sarkastikong wika pa ng pinuno ng mga gabunan. Pues, pipilitin kita magsalita. Biglang sumugod si Edward kay Dante at nagkabanggaan ang kanilang mga kamao. Ilang segundong magkadikit ang mga kamao ng dalawa at walang nagpapatinag. Matalim ang titig ni Edward pero nakangiti lang si Dante. Maya-maya ay nakaramdam ng kakaibang sakit si Dante at napaatras siya. Marahil ngayon lamang niya naramdaman ang lakas sa likod ng suntok ni Edward. Dinig niya pa ang nag-crack na mga buto niya sa kamao bago siya napaatras. Nagdash si Edward papalapit kay Dante, sabay bumato ng atake. Tumama ang dalawang suntok niya sa dibdib at leeg ni Dante. Napaatras muli ang kalaban dahil sa mabibigat na suntok na tinanggap nito. Dito na napagtanto ni Dante na sadyang umaarte lang si Abando. Noong mga sandaling naglalaban sila ni Edward at pinapakita lang na hindi nasasaktan para hindi mapahiya sa kanyang mga angkan. Ngunit ang totoo, sa unang bagsak pa lang ay nakadama na ito ng matinding sakit sa katawan na kahit sinong malakas na nilalang ay hindi kakayaning tanggapin ito. Pero dahil sa mataas ang garbo ay pinilit pa rin itong makatayo para ituloy ang laban. Natauhan bigla si Dante noong kumirot ang leeg at dibdib niya. Tila sing bigat ng troso ang naramdaman ni Dante noong tumama sa kanyang katawan ang mga suntok ni Edward. Napatingin ito sa kwintas na suot ng binata. Nakita niyang umiilaw ito. Alam kong doon nagmumula sa kwintas na yun ang lakas niya. Kailangan ko yung makuha. Bulong sa sarili ng aswang na si Dante. Hindi napansin ni Edward na matamang pinagmamasdan ng gabunan ang suot niyang kwintas. Samantala, may ilang kalalakihan ang biglang dumating sa sityo at nagmasid sa lugar ng pinaglalabanan. Nagtago ang mga ito mula sa madidilim na puno upang magmatsyag sa nangyayari.
Ngunit hindi sila nakaligtas sa matalas na pandaman ng albularyo. Nakikita niya ang iilang pares ng mga matang nag-iilaw mula sa kadiliman. Alam niyang panibagong kalaban na naman ito. Subalit nagtataka si Lolo Fabian kung bakit nagkukubli ang mga ito mula sa madidilim na bahagi ng mga puno. Marami sila at dama ni Lolo Fabian ang pamilyar na presensya. Mukhang malayo pa ang pinagmula ng mga ito, pero tila may iniiwasan. Kaya mas piniling magtago kesa sa makialam. Pero mukhang balak din nilang sumali sa labanan sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon. Dahil dito, nakaramdam ng kaba si Lolo Fabian para sa kaligtasan ng kanyang apo. Alam niyang pagod na ito, pero patuloy pa rin ito na nakikipaglaban. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapigilan ang binabalak na pag-atake ng mga dayuhang aswang. Samantala, patuloy naman ang tagisan ng magkatunggali sa laban. Nagsimula silang magpalitan ng mga suntok at mabibilis na pagsipa. Hindi makapaniwala si Edward sa liksing kumilos ni Dante. Buong akala niya pa ay isang masibang aswang lang ito. Pero may ibubuga rin pala si Dante. Nagtataka rin si Edward dahil singtigas ng semento ang panga nito. Kahit ilang tama na ang natanggap ng gabunan, ay nakakatayo pa rin ito. Parang may biglang nagbago sa pakikipaglaban ni Dante. Ang hindi alam ni Edward ay suot din ni Dante ang anting-anting nito na nagmula sa inukit na trespiko. Ang madalas gamitin ng mga mangkukulam tuwing gumagawa ng ritual sa madidilim na kuweba. Mukhang nilabas na rin ito ang lakas ng dinadalang agimat. Kaya naman, kahit tumatama pa ang mga suntok ni Edward, ay baliwala lang ito kay Dante. Parang kinakain lang nito ang mga atake ng binata. Nagtapo ng mabilis na suntok si Edward at sinalubong ito ng kamao ni Dante. Nagkasalpukan ang parehong malalakas na mga kamao at napaatras si Edward. Unang beses na nakaramdam ng sakit si Edward, para siyang sumuntok ng bloke ng semento. Napangiti si Dante at inatake ng mabilis si Edward. Isang malakas na left straight ang lumipad patungo sa dibdib ng binata. Umiwas si Edward, subalit sinundan ito ng isang sipa na nagmumula sa kaliwa. Yumuko ang binata, pero isang malalim na right hook ang pinakawalan ni Dante. Napatingala si Edward ng tamaan sa mukha. Habang nakatingin sa ere ay sinundan ito ng paikot na sipa ni Dante. Tumilapon si Edward papunta sa bahay. "Apo!" May pag-aalalang sigaw pa ng albularyo. Bumalandra sa pinto si Edward at bumukas ang bahay. Dali-dali namang bumaba si Lolo Fabian upang tignan si Edward. Naabutan niyang nakabangon na ito, ngunit tila wala man lang itong iniindang sakit. Lalabas na sana ito ng bahay pero kinausap siya sandali ni Lolo Fabian. "Apo, may isang dahilan kaya siya biglang lumakas. Mukhang ginagamit niya na ang kapangyarihan ng agimat niya. Kanina, habang pinagmamasdan ko kayo, nakita ko siyang nakatitig sa kwintas mo. Mukhang binabalak din niyang kunin ito, kaya mag-iingat ka po. Huwag mong hahayaang maagaw niya sa iyo yan." Babala ni Lolo Fabian kay Edward. "Alam ko na po yan, Lo. Umakyat na po kayo at bantayan si Mang Waray. Baka po malusutan kayo ng mga aswang kapag iniwan niyo siyang mag-isa." Saad ni Edward. "Oo, alam ko, Apo. May isa pa pala akong sasabihin. May dumating na mga dayuhang aswang ngayon. Mukhang nanggaling sila sa Santa Barbara dahil naaamoy ko ang alingasaw nila. Mag-iingat ka rin sa kanila. Binabantayan ka ngayon ng mga balbal. Nakamasid sila sa bawat galaw mo.
At mukhang may binabalak silang hindi maganda. Dagdag pa ni Lolo Fabian. Salamat po, Lo. Ako na po ang bahala sa lahat. Tiyakin niyo na lang po ang kaligtasan ni Mang Waray. Umalis si Edward matapos ang mga impormasyong natanggap mula kay Lolo Fabian. Nang makaalis, ay tinakpan ni Lolo Fabian ang pinto gamit ang lamesa at bumalik na muli sa itaas. Mabagal namang naglakad si Edward papalapit kay Dante. Matalim ang titig nito. Ramdam pa rin ni Edward ang pinsala sa katawan, pero pinilit niyang tiisin ang sakit. Nakangiti si Dante nang magkaharap muli silang dalawa. Akala ko hindi ka nababangon eh. Saad ni Dante. Nakatama ka lang ng isa, mayabang ka na. Ani Edward. Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin, bata. May paparating pang mas matindi dyan. Mabilis na lumipad ang sidekick ni Edward at tumama ito sa pisngi ng aswang na si Dante. Parang rubber na tumabingi ang mukha ni Dante, kasabay ng pagtalsik nito papunta sa puno. Animoy mawawasak na ang puno sa tindi ng pagkakabangga ng matabang lalaki. Nahihilo itong bumagsak sa lupa. Dahan-dahan na lumapit si Edward habang hindi pa nakakabangon si Dante. Nang makalapit ay bigla niyang tinadyakan si Dante. Ngunit nasalo ng dalawang kamay ang paa niya at pinatid siya ng isang paa ni Dante. Nabuwal si Edward ng patihaya. Yari ka ngayon sa akin! Umaalog-alog pa ang tiyan ni Dante nang pumaibabaw ito kay Edward. Pinagsasapak nito sa mukha si Edward. Kinover naman ng binata ang mga braso niya upang hindi siya tamaan. Gigil na gigil sa galit si Dante habang binabanatan ng matitinding suntok si Edward. Biglang nagbukas ang mga braso ni Edward at isang kaliweting suntok ang tinanggap ng matabang lalaki. Nabuwal pa atras si Dante kaya nakabangon si Edward. Tumayo naman kaagad si Dante. Nagulat si Edward nang magsimulang mamula ang mga mata ni Dante. Tumingin ito sa ere nang masinaga ng liwanag ng buwan. Nakaramdam ng kaba si Lolo Fabian nang mapatitig rin siya sa buwan. Sapagkat malaya nang magkakaroon ng pagkakataon na makapagpalit ng anyo ang mga gabunan. Gamit ang matutulis na mga kuko, pinunit ni Dante ang kanyang damit. Sa talas ng kanyang kuko ay nasali na rin ang balat. Naanimoy tinalupan niya lang ang sarili. Nandiri si Edward sa nakikita dahil halos lumabas na ang mga buto ni Dante. Dulot ng napunit na mga balat sa malambot nitong laman. Kasabay nito ay unti-unting tumubo ang maiitim na mga balahibo sa iba't ibang parte ng katawan ni Dante. Ang nooy malabo lang tiyan ay bigla na lang lumiit at nagkaroon ng malalaking abs. Lumaki rin ang mga muscles nito sa dibdib, sa mga braso at sa mga binti. Tila nabura ang matabang pisngi ni Dante. Nang dahan-dahan ring humaba ang nguso niya at lumitaw ang mukha ng aso. Nagkaroon ito ng matatalas na mga pangil at humaba ang mga tenga. Matapos ang ilang minuto ay naging perpekto na ang pagpapalit ng anyo ni Dante bilang isang halimaw. Mistula itong taong lobo na kalahating aso at kalahating tao. Isang nakakatakot na halimaw na gabunan. Ramdam ni Edward ang malakas na enerhiya na nakabalot sa buong katawan ni Dante. Kasing dilim din ng kadiliman ang aura nito na tila nagbabadya ng unos. Apo, mag-iingat ka sa nilalang na yan. Nagawa niya ng magpalit bilang isang gabunan. Hindi na katulad ng dati ang lakas niya.
Mas lumakas pa ito ngayon at mas naging makapangyarihan. Kailangan mong iwasan ang mga atake niya. Kung hindi, baka lalo kang mapahamak. Kailangan mo lang gawin ay saksakin siya sa puso. Sigaw ni Lolo Fabian na hindi mawala ang kaba habang nakadungaw ito sa bintana. Napaisip naman ang binata kung papaano siya makakakuha ng patali para masaksak ang kaharap na aswang. Saan naman ako makakakuha ng patalim? Bulong pa sa sarili ni Edward. Napatingin ito sa paligid nang maramdaman niyang nagpalit na rin ng anyo ang mga mahihinang tauhan ni Dante. Hindi na tuloy malaman ni Edward ang kanyang gagawin. Lo, bigyan niyo po ako ng itak o kung anumang matulis na bagay na meron dyan sa bahay. Sigaw ni Dante. Nagkakamali ka, Apo. Wala ring silbi kahit gumamit ka noon. Ang tanging makakapatay lang sa halimaw na yan ay isang sandatang nilikha mula sa silo ng liwanag. Isang espiritual at makapangyarihang sandata na kayang tumusta sa lahat ng nilalang. Paliwanag ng matanda. Pero Lo, saang lupalop ko naman huhugutin yun? Naguguluhan at nagtatakang sagot naman ni Edward. Nasa loob lang ito ng mutya, Apo. Gamitin mo ang mutya bilang iyong sandata. Tugon ni Lolo Fabian. Ano? Mas lalong naguluhan ang isipan ni Edward. Tumingala naman sa kalangitan si Dante at nagsimulang umalulong na parang aso sa ilalim ng marikit na buwan. Sinabayan itong umalulong ng mga tauhang gabunan at di maiwasang mangilabot ang buong katawan ni Edward dahil sa nakakatakot na tinig ng mga ito. Nakapalibot sa kanya ang mga hayok at uhaw sa dugo na mga gabunan. Mas lalo silang lumakas at mas naging makapangyarihan. Ano nang iniisip mong paraan, hampas lupang bata? Tutunga nga ka na lang ba dyan at manunood? O mag-uumpisa ng mag-ipon ng lakas para sa walang tigil na pagtakbo? Bulong sa sarili ng supremo ng mga balbal habang patuloy pa rin itong nakamasid sa mga nangyayari. Pinuno, tignan mo. Itinuro ni Poncho ang mahiwagang nangyayari kay Edward. Tinignan naman ito ni Goryo at halos lumuwa ang mga mata nito nang makitang naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag ang suot na kwintas ni Edward. Anong liwanag yan? Hindi makapaniwala ang supremo ng mga balbal sa nakikita. Nasilaw sa liwanag ang mga gabunang nakapalibot kay Edward. Kaya hindi nila magawa ang planong pagsalakay. Teka, ano to? Ano ang bagay na ito? Hindi makatingin ng diretsyo si Dante dahil nasisilaw rin ito sa liwanag ng kwintas ni Edward. Hindi naglaon ay nawala rin ang liwanag na bumulag sa gitna ng mga halimaw at nakitang hawak na ni Edward ang espada na kulay ginto ang hawakan at may malabrilyanti ang kulay na talim. Natuwa si Lolo Fabian sa nasaksihan. Sa wakas, nagawa rin ngayon ni Edward na mailabas ang isa sa taglay na kapangyarihan ng mutya ng krus ng batis. Ang sandata ng Arkanghel. Teka, saan galing to? Bakit nasa kamay ko na to? Pagtataka naman ni Edward na hindi alam kung saan nagmula ang espadang kanyang hawak. Hindi niya nasundan ang buong pangyayari dahil nasilaw din siya ng nakakabulag na liwanag. Pero iba na ang pakiramdam niya habang hawak ang espada. Ramdam niyang gumaan ang katawan niya. Ito na ba yung sinasabi sa akin ni Lolo? Bulong muli ni Edward sa kanyang sarili. Naramdaman niya agad ang pagkilos ng mga aswang sa kanyang paligid. Nagulat siya nang kusang kumilos ang katawan niya at nahati sa dalawa ang katawan ng isang gabunan. May puting usok na lumalabas sa talim ng espada na parang tinutunaw nito ang dugong kumapit sa kanya. Dahil sa nangyari,
ay nagsitalunan na rin ang iba pang mga gabunan at sabay-sabay na sumalakay kay Edward. Ngunit tumayo lang sa gitna si Edward at parang samurai warrior na hinati at tinatabas ang mga gabunang lumalapit sa kanya. Isa-isang nagsitilapunan ang mga tadtad na katawan ng mga gabunan sa paligid. Hindi malang umabot ng 1 minuto nang bumulagta lahat ng mga aswang na nagtangkang sakmalin ang binata. Hati-hati ang mga katawan nito at tanggal ang mga ulo. Umuusok pa ang blade ng espada matapos ang marahas na pagpaslang sa mga gabunan. Hindi tuloy makaimik ang mga balbal na nagmamasid pa rin sa di kalayuan. Sa isang iglap ay naubos agad ng binata ang lahi ng mga gabunan, maliban sa isa na nakatayo pa rin sa harapan. Ramdam ang matinding galit nito mula sa namumulang mga mata. Walang natira sa angkan niya maliban sa kanyang sarili. Lahat ay walang awang napatay ni Edward. "Magbabayad ka!" Gigil na sigaw ni Dante at mabilis na lumusob kay Edward. Tinaga ito ni Edward sa ulo pero sinalag ni Dante ang espada gamit ang mga kamay. Napadaing sa sakit si Dante nang mag-usok ang mga kamay niya. Tila sinusunog ng mahiwagang espada ang kanyang palad. Bago pa man matusta, buong lakas na hinila ni Dante ang espada mula kay Edward at inihagis ito sa malayo. Lumipad ang espada at diretsyong bumaon sa isang puno, kung saan bumalandra at nakabulagta pa rin si Abando. Nagulat si Edward sa bilis ng pangyayari. Hindi niya namalayan ang isang paa na tumama sa sikmura niya. Napaigig sa sakit si Edward at tumilapo ng ilang metro. Habang nasa ere ay sinundan pa siya ng gabunan. Isang kalmot ang iniunday sa kanya, ngunit nahawakan niya ang kamay ni Dante. Sabay pinilipit ito at sinipa sa tagiliran ang halimaw. Tumalsik na parang bayabas ang halimaw na si Dante papunta sa bahay. Bumagsak naman si Edward. Dama nito ang lakas at tindi ng atake ni Dante. Ganoon pa man, bumangon pa rin si Edward para harapin ang taong lobo na nanggagalaiti naman sa galit sa nangyari. Sa isang mabilis na kilos ay sumabog ang lupa sa paanan ni Dante. Bigla itong naglaho sa sobrang bilis. Nagulat na lamang si Edward nang lumitaw agad sa kanyang harapan si Dante at sinuwag siya nito na parang toro. Tumilapon uli si Edward sa malayo. Animoy nabasag ang mga ribs niya sa tigas ng bungo nito. Mabuti na lang at nakabaon sa katawan niya ang mutya ng ngipin ng kalabaw, kaya hindi siya gaanong napuruhan. Napatingin si Edward sa espada pagkatayo niya. Nakabaon pa rin ito sa puno at malayo ang distansya nito. Isang anino ang napansin ni Edward sa ere at umindayog ang magkakadikit na kamao papunta sa ulo ni Edward. Mabilis na tumalon ang binata sa kanan. Wasak ang lupa nang bumagsak ang dalawang kamay ni Dante. Animoy niyanig ng lindol ang buong paligid sa lakas ng impact ng atake ni Dante. Tila inihipan ng hangin ang mga damo sa likod ni Edward nang lumusob si Edward papunta kay Dante. Nagmistula itong blurred sa bilis ng pangyayari. Nagswing ang isang sipa ni Edward patungo sa pisngi ni Dante habang nakatalikod ito. Naramdaman ni Dante ang paparating na atake, kaya yumuko ito at tumagos lang ang sipa ni Edward. Ngunit sinundan ito ng isa pang sipa nang mag-cartwheel ang binata habang nasa ere at napaalulong sa sakit si Dante nang tinamaan ito sa dibdib. Parang malaking langaw na tumilapon ang malaking katawan ni Dante at bumangga ang likod nito sa kahoy na dingding ng bahay. Sa lakas ng impact ay basag-basag ang dingding at pumasok sa loob ng bahay ang dumadaing na si Dante. Akala ni Dante ay tagumpay na siya,
matapos niyang magawang maihiwalay ang espada kay Edward. Ngunit hindi niya lubos akalaing may tinatangan pa palang isang agimat si Edward na katumbas din ng lakas ng krus ng batis. Napadura ng dugo si Dante at nahirapang makatayo. Subalit mabilis din itong nakarecover dahil sa taglay na kapangyarihan ng Tres Pico. Tila tapatan na ng agimat ang naging labanan ng dalawa. Parehong may malalakas na anting-anting na dinadala, subalit may hangganan din ang lakas ng Tres Pico dahil nasa panig ito ng kaliwa. Gayunpaman, patuloy pa rin na nagagamit ng tama ni Dante ang agimat dahil sa experience nito. Nawasak ang bubong ng bahay nang tumalon ng malakas papalabas si Dante. Hinarap niya si Edward na naghihintay lamang sa labas. Matalas ang titig nito. "Hindi ko malang naisip na dalawa pala ang dinadala mong agimat, bata. Sinong mag-aakalang magagawang balansehin ng tama ng batang kagaya mo ang dalawang agimat?" "Napahanga mo ako dun ah," wika pa ni Dante. Hindi sumagot si Edward, kaya napahiya ng todo si Dante na parang pinalo na aso. Feeling niya tuloy sa sarili niya, isa siyang batang yagit na katunggali ang isang matanda. Ang layo ng agwat ng kumpiyansa nilang dalawa. Sumigaw ng malakas si Dante at pakalmot na umatake papunta kay Edward. Maliliksi ang galaw ng mga kamay nito, pero naiiwasan din naman ito ng binata. Nagtapo ng sipa si Edward, ngunit sinalag ito ng braso ni Dante. Umunday ng kalmot si Dante patungo sa ulo, pero nag-backflip papalayo si Edward. Sinundan ito ni Dante. Pagkalapag ay biglang sumabog ang lupa nang umatake si Edward. Nagulat naman ang gabunan nang isang rumaragasang kamao ang paparating sa kanya. Wala ng oras si Dante para iwasan ito. Tila naimpatyo si Dante nang bumaon sa sikmura niya ang malatrusong suntok ni Edward. Sa lakas ng impact ay naalog ang katawan ng taong lobo. Napaluhod ito sa panghihina. Nagswing ang malakas na sipa ni Edward pero nasalo ito ng isang kamay ni Dante. Nakaramdam ng mahapding pakiramdam si Edward nang bumaon ang mga kuko ng gabunan. Umatras si Edward, subalit hindi binitaw ni Dante ang paa ng binata. Napadaing sa sakit si Edward. Nagpakawala ito ng suntok sa mukha, pero nasalag ni Dante ang ataking iyon. Hinawakan din ito ang kamay ni Edward at napasigaw na naman si Edward dahil sa matinding sakit. Napangiti naman si Dante habang nakakadama ng paghihirap ang binata. Pinilit ni Edward na maigalaw ang katawan, pero mas lalo lamang binaon ni Dante ang mga kuko niya. Umaagos na ang dugo sa mga binti at braso ni Edward. Hindi na siya makakilos. Parang nanigas ang katawan niya sa magkahalong sakit at hapding nararamdaman. Ito na ang pagkakataon ni Dante para sakmalin sa liig ang binata. Binukan niya ng husto ang malaking bibig, saka inilapit kay Edward. Pumapaling sa kaliwat kanan ang ulo ni Edward para iiwas sa naglalaway na gabunan. Malapit nang bumaon ang matatalim na mga pangil nang isang matigas na bagay ang biglang tumama sa ulo ni Dante. Napalingon ito at nakita si Lolo Fabian na binabato siya ng baon ng nyug mula sa bintana. Tinamaan muli ang ulo ni Dante nang maghagis pa ng isang bao ang matanda. "Buwisit kang matanda ka! Lagot ka sa akin mamaya!" Inis na sigaw ni Dante. Hindi napansin nito ang pagbaluktot ng binti ni Edward at isang dropkick ang tumama sa bunbuna ng taong lobo. Napayuko si Dante at napasukan ng dugo. Nag-cartwheel ng mabilis si Edward kasabay ng isa pang sipa. Napatingala sa ere si Dante kasama ang tumalsik na dugo. Dito na nakawala si Edward.
Kinalimutan niya saglit ang mga sugat sa katawan at umatake agad kay Dante. Isang malakas na hammer ang iniunday niya sa katawan ng taong lobo. Halos mayupi ang katawan ni Dante nang tanggapin nito ang malalakas na atake. Bumagsak itong may ilang pulgadang nakabaon sa lupa. Dinig pa ang tila na durog na mga buto nito sa likod. Hindi nagsayang ng oras si Edward at inatake niya pa ang gabunan na tila bato na nakapako na sa lupa. Subalit sinalubong siya ng kalmot ni Dante. Napatalon pa atras si Edward kaya hindi siya tinamaan. Muntik nang maghiwalay ang mukha niya kung hindi lang siya naging maagap. Hindi niya inakalang may lakas pang natitira ang gabunan. Bumangon si Dante na parang bangkay at nakangiti ito. Akala mo ba? Ganun-ganun lang ako kadaling mapapatay? Mali ka nang iniisip, bata. Wika ni Dante, sabay mabilis na lumusob kay Edward. Nakalapit kaagad ito kay Edward at kinalmot ang sikmurang nakabukas. Sinalubong ito ng suntok ni Edward. Napaigik si Dante nang mabali ang mga daliri niya sa kamay. Nagtapon pa ng suntok si Edward, pero papunta naman sa mukha. Tumabingi sa kaliwa ang ulo ni Dante bago tumilapon ng ilang metro. Agad ding bumangon ang taong lobo na hindi ininda ang pinsala. Sumugod ito kay Edward at sinabayan naman ito ng binata. Nagpalitan ng matitinding atake ang dalawa. Mabilis na makakalmot ang hinahagis ni Dante habang pinagsasabay naman ni Edward ang mga sipa at suntok. Parehong nagbabatuhan at nagsasalagan ang magkatunggali. Parehong matitibay sumalo ng atake. Walang tigil sa pagbitaw si Edward ng mga kombinasyon at ang mga pinsala ay tila walang hangganan. Salpukan at dikdikan ang naging laban ng dalawa. Hindi gaya sa nangyaring tapatan nila ni Abando kanina. Mas matindi at mas mararahas ang labanang ito. Ilang minuto na hindi man lang nag-atrasan, matira ang matibay. May mga solidong kombinasyon si Edward na kumukonekta sa katawan, habang pasok rin ang iilang mabibigat na atake ni Dante na nagpapahinto saglit sa rumaragasang kamao ng batang antingero. Halos hindi makapaniwala si Lolo Fabian sa matinding nasasaksihan na tapatan ng dalawa. Habang ang mga balbal naman ay tila nakakaligtaan ng ipikit ang kanilang mga mata at walang pinapalagpas na sandali. Animoy may dalawang leon na naglalapaan ang mga ito sa gitna ng sityo habang dala-dala ang kani-kanilang mga anting-anting at kahusayan sa larangan ng labanan. Ngunit ang pagiging agresibo ang nagdala kay Edward para mapatumba muli ang gabunan. Isang malakas na sipa ang pinadala ni Edward, pero nakabangon si Dante at nahawakan ang binti ng antingero. Umikot kaagad si Edward para hindi siya makalmot, saka nagpakawala ng sidekick na kumonekta naman sa matigas na panga ng taong lobo. Hindi ininda ni Dante ang atake at lumusob muli kay Edward. Magkakasunod na kalmot ang pinakawala nito patungo sa tiyan ni Edward. Nag-cartwheel naman si Edward papaatras. Nagulat siya nang makalapit kaagad sa kanya si Dante. Isang napakalakas na sipa ang tumama sa dibdib ng binata. Nasalo ni Dante ang sipa ngunit tumilapon pa rin ito dahil sa matinding impact. Animoy nag-ice skating papaatras si Edward habang gumuguhit sa lupa ang dalawang bakas ng mga paa niya. Lumusob muli si Dante na parang asong tumatakbo habang tumutulo ang laway sa sobrang gigil. Tumalon ito ng bahagya upang sagpangin ang mukha ng binata. Umikot naman ang mabilis si Edward at isang sipa ang paparating papunta sa pisngi ni Dante. Napaalulong ang taong lobo nang dumampi sa matigas nitong panga ang sakong ng paa ni Edward.
Parang nag-spin ng 90 degrees ang ulo ni Dante nang mapaikot ito dala ng matinding impact. Bago bumagsak ay nakalapit agad si Edward at sinalo nito ng malakas na uppercut na tumama sa ilalim ng panga ng gabunan. Napaangat sa ere si Dante pero hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Biglang sumabog ang lupa nang tumalon ng malakas si Edward. Nalagpasan nito ang pag-angat ni Dante sa ere at isang dropkick ang bumagsak sa mukha ng taong lobo. Halos himatay na si Dante nang maramdaman nito ang buong lakas ng sipa ng antingero. Bumagsak sa lupa si Dante nang nakatihaya. Tumalbog pa ito ng isang beses bago bumagsak uli sa lupa. Lumalabas ang dugo mula sa bibig at lubhang nanghina si Dante. Nabalot ng alikabok ang buong paligid ng pinagbagsakan ng taong lobo. Lumapag sa lupa si Edward nang nakatayo. Tinignan niya si Dante ngunit ilang segundo itong hindi gumagalaw at kumikibo. Mukhang napuruhan nga talaga ito. Nagpa siyang lumapit si Edward upang suriin ang aswang. "Patay na ba siya?" Tanong pa ni Poncho kay Goryo habang nakamasid pa rin sila sa labanan. "Hindi pa." Maikling tugon lang ng Supremo. "Paano mo naman nasabi? Napakalakas ng ataking yun. Siguradong hindi na siya mabubuhay pa." Ani Poncho muli. "Dahil nararamdaman ko pa ang tibok ng puso niya. Singlakas yun ang tunog ng tambol." Paliwanag naman ng Supremo ng mga balbal. Napatingin si Poncho kay Edward. Patuloy ang mabagal na mga hakbang ng binata na malapit nang makarating kay Dante. Ngunit tila wala sa sariling wisyo ang binata. Mukhang may malalim itong iniisip habang tinitignan ang aswang. "Apo, kunin mo na ang espada at tapusin mo na siya!" Sigaw ni Lolo Fabian. Biglang natauhan si Edward at napatingin agad sa mahiwagang espada na nakabaon pa rin sa puno. Unti-unting nawala ang uso. Lumihis ng tinatahak si Edward at hindi niya napansin ang pagbangon ni Dante. Nasaksihan ito ng albularyo kaya binalaan niya ang apo. "Apo! Sa likod mo!" Malakas na sigaw ni Lolo Fabian. Naglaho ang nakapalibot na alikabok nang sumugod si Dante papunta kay Edward. Naramdaman ng binata ang tumatalilis na anino mula sa kanyang likuran. Lumingon si Edward, subalit sinalubong niya lang ang napakalakas na suntok mula kay Dante na tumama sa sikmura niya. Hindi na nagawang makaiwas ni Edward sa sobrang bilis ng pangyayari. Nagmistulang itinapong manika ang katawan ng binata papunta sa puno at bumalandra ang likod niya sa sanga na nabali pa dahil sa lakas ng impact. Lupaypay na bumagsak nang nakaupo sa lupa si Edward. Sobra itong nanghina mula sa ataking iyon. Damang-dama niya ang sakit ng pagkakabangga ng likod sa sanga at ang hindi matatawarang lakas ng kamao na bumaon sa kanyang sikmura. Halos hindi makatayo si Edward na nanginginig ang mga paa at kamay dulot ng matinding pinsala. Nagmarka pa ang malaking kamao ni Dante mula sa nakalukot na damit ng binata. Indikasyon lang na sadyang napakalakas ng ataking tinanggap nito at napuruhan talaga ng matindi. Halos mapaiyak naman sa pag-aalala si Lolo Fabian nang makitang hindi na bumangon pa si Edward. Pansin na pansin ang panginginig ng kanyang mga paa at kamay habang ito ay nakatungo sa lupa. Tila umabot hanggang utak nito ang epekto ng atake ng taong lobo. Hindi napigilan ng albularyo ang sarili at bumaba na ito ng bahay. "Mukhang dito na magtatapos ang laban," sambit ni Goryo, ang pinuno ng mga balbal. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Lolo Fabian at dinampot ang buntot pagi na nakalatag sa lupa. Gamit ang sariling bilis ay lumusob ito ng walang pag-aalinlangan patungo sa taong lobo
na nasasabik ng malapa ang mahinang katawan ni Edward. Inundayan niya ng hampas ang likod nito. Sa mabilis na pangyayari, nahuli ni Dante ang albularyo at sinakal ito. Umangat ng ilang pulgada mula sa lupa si Lolo Fabian at hindi ito makahinga sa higpit ng sakal. Sinubukan niyang hatawin sa muka ang halimaw. Ngunit mas lalo lang hinigpitan ni Dante ang pagkakasakal, kaya nawala ng lakas si Lolo Fabian. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa buntot pagi, hanggang sa mabitawan niya na ito ng tuluyan. Kumukuyakoy na ang mga paa ng matanda at tumitirik na rin ang kanyang mga mata sa sobrang panghihina. Indikasyon lamang na malapit na itong maubusan ng hininga. Sa mga sandali ng kanyang paghihirap ay nanatili pa ring hindi kumikibo si Edward. Nakatungo lang ito sa lupa habang patuloy din na nanginginig ang katawan dahil sa tinamong pinsala. Samantala, tahimik pa rin na nakamasid ang mga balbal mula sa madilim na bahagi habang pinapanood ang tila pagtatapos ng palabas kung saan parehong nag-aagaw buhay ngayon ang maglolo sa kamay ng isang taong lobo. Nasasabik na silang makita sa bandang huli kung anong kahihinatnan ng mga pangyayari. Hanggang sa bigla na lang may narinig na bulong si Edward sa loob ng kanyang isipan. "Hugutin mo ako. Gamitin mo ako para tapusin ang paghihirap mo." Wika ng boses. Biglang natauhan si Edward at may kung anong lakas siyang naramdaman na pumasok sa kanyang katawan. Napatingin ito sa harapan. Nagulat si Edward nang makitang sakal-sakal na ni Dante si Lolo Fabian niya. Nanginginig ang katawan ng matanda sa kakapusan ng hininga. Malapit na itong mawala ng malay. Tumingala si Edward at nakita ang mahiwagang espada. Hinugot niya ito mula sa puno. Saka inundayan ang isang binti ni Dante ng malakas na hataw. Napaungol sa sakit ang taong lobo. Naputol kaagad ang binti nito sa talas ng espada at nabitawan si Lolo Fabian. Bumagsak ang matanda na naghahabol ng hininga. Nawalan naman ang balanse si Dante dahil sa pagkakaputol ng isang binti niya at bumagsak na rin sa lupa. "Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo!" Galit na sigaw ni Dante habang sumisirit ang kanyang dugo papalabas sa naputol niyang binti. Sinubukan itong tumayo, subalit inundayan pa siya ng taga ni Edward. Napadaing sa sakit si Dante nang humiwalay ulit sa kanyang katawan ang isa pang binti niya. Hindi na ito makapalag dahil wala na siyang magamit na mga paa para muling makatayo. Lumapit si Edward kay Dante, sa kanya ulit inundayan ng malakas na pagtaga ang isang braso ng gabunan. Mabilis na humiwalay ang braso sa katawan at sumirit ang napakaraming dugo ni Dante. Napasigaw si Dante na halos maglupasay na sa matinding sakit. Wala na itong magawa para pigilan ang binata. Isa na lang ang natitira sa kanyang katawan na pwede niya pang mapakinabangan. Subalit pumuesto kaagad si Edward sa kabila para tagbasin din ang natitira niyang braso. "Tama na! Bakit mo ba ginagawa ito sa akin?" Umiiyak na sigaw ni Dante habang nagmamakaawa kay Edward na itigil na nito ang pagpipira-piraso sa kanyang katawan. Halos hindi naman makatingin ang mga balbal sa marahas at madugong sinapit ng taong lobo sa kamay ng isang binatang antingero. Inakala pa nilang mapapatay na ni Dante ang dalawa o ang maglulong antingero, subalit nagkamali pala sila ng hula. Naging brutal at mas masakit ang dinadanas ngayon ng taong lobo sa taong pumaslang sa kanilang kauri na si Joko. Ikinabahala ito ni Goryo, kaya nagkunwari siyang nahihilo para lumayo. "Supremo, saan ka pupunta?" Takang tanong ni Poncho. Napahinto si Goryo at napalunok ng sariling laway. Medyo sumasama lang ang pakiramdam ko.
Kaya magpapahinga lang muna ako. Palusot pa ng Supremo. Pero hindi pa tapos ang laban. Hindi ba't kaya tayo nandito? Para magmanman sa maglolo? Tsaka, kailan pa sumasama ang pakiramdam nyo sa ganitong uri ng... Napahinto sa paglilitaniya niya si Poncho nang sawayin siya ng pinuno. Tumigil ka na! Mas lalo lang ako nahihilo sa'yo! Wika ni Goryo na medyo napalakas ang boses. Supremo, hinaan nyo lang po ang boses nyo. Baka malaman nilang nandito tayo. Saway naman ang isa pang tauhan. Dahil dito, naging kalmado naman ang pinuno at pinagpatuloy na lang ang pagmamanman sa halip na lumayo dulot ng kaduwagan. Pinanood nilang matapos ang madugong palabas sa pagitan ng antingero at ng isang gabunan. Sinagot ni Edward ang tanong ni Dante. Dahil sinisingil ko lamang ang mga kasalanan na ginawa nyo sa loob ng mahabang panahon. Ikaw ang supremo nila, di ba? Kaya dapat lang na alam mo kung bakit ko ito ginagawa. Maraming inosenteng namatay dahil sa pagkauhaw nyo sa dugo at laman. Ni hindi man lang kayo naawa kahit katiting, habang pinagmamastang naghihirap at namamatay ang mga biktima nyo. Ngayon, magpaalam ka na sa natitira mong kamay. Wika ni Edward habang matalim na nakatitig kay Dante. Huwag! Huwag mong gawin ito! Sasabihin ko na ang nalalaman ko! Basta huwag mo na ituloy ang gagawin mo! Pakiusap ni Dante. Ha? At ngayon ka pa natakot ng ganyan? Hindi ko inisip na natakot rin pala sa kamatayan ang walang pusong kagaya mo. Sarkastikong wika ni Edward. Sa Santa Catalina mo siya mahahanap! Pagkatapos namin mag-usap, ay sinabi niyang doon siya tutuloy. Ani Dante. Napakunot naman ang noo niya si Edward. Ha? Bakit? Bakit naman siya doon pupunta? Tanong ng binata. Hindi ko alam, pero balak niyang puntahan ang isang matandang manggagaway. Bukod doon, wala na akong ibang alam pa. Sagot ni Dante. Nakahinga ito ng maluwag nang ibinaba na ni Edward ang mahiwagang espada. Bakit naman siya pumunta doon? Anong kailangan niya sa manggagaway? Hindi ba't manggagaway din siya? Bakit kailangan niya pang dayuhin ang matandang yun? Anong kailangan niya roon? Sunod-sunod na tanong ni Edward sa kanyang sarili nang medyo pabulong. Maliit na impormasyon man ang kanyang nakuha. Sapat naman ito para matunto na ang kinaroroonan ng aswang na manggagaway. May sumagi sa isipan ni Edward. Ang magsasakang si Waray. Hindi pa pala ito gumagaling simula nang mag-umpisa ang laban kanina dahil sa paglusob ng mga gabunan at tiktik. Sabihin mo, paano ko mapapagaling si Mang Waray? Anong kailangan gawin para matigil lang ang sumpa sa kanya? Tanong pa ni Edward kay Dante. Lihim na napangiti si Dante dahil ito na ang pagkakataon niya para makabawi sa ginawa ng binata sa kanya. Tumingin ito ng marahan kay Edward. May isang paraan pa! Sambit ng tusong si Dante. Ano? Sigurado ka? Sige, sabihin mo na agad. Ngunit sumenyas ang taong lobo na lumapit si Edward sa kanya para maibulong dito ang kasagutan sa hinahanap niyang lunas. Dahil sa hindi na makabangon ay dahan-dahan na lang lumuhod si Edward para ilapit ang sarili niya kay Dante. Tila nakangising aso naman ang utak ni Dante habang lumalapit ang binata sa kanya. Sa oras na mailapit ito ang sarili, sasakmalin niya kaagad ang liig ni Edward para sa mabilisang pagpaslang. Yari ka ngayon sa akin, bata. Sige, lapit lang. Bulong pa ni Dante sa kanyang sarili. Nang mailapit ang sarili, ay agad nang sinakmal ni Dante ang pawisang liig ni Edward. Subalit isang pangyayari ang hindi inaasahan ng taong lobo, sapagkat sa umpisa pa lang ay alam na ni Edward ang masamang hangarin ni Dante. Kaya naman, bago dumampi ang mga pangilang taong lobo sa liig niya, tinaga na agad ni Edward ang natitirang braso ni Dante. Napadaing ng malakas si Dante dahil sa naramdamang matinding sakit. Humiwalay na naman sa katawan niya ang natitira niyang braso, kaya wala nang natira maliban sa kanyang ulo.
Umiiyak na dumadaing si Dante dahil sa kahuli-hulihang sandali ay naisahan na naman siya ng batang antingero. Buong akala niya pa naman mauutakan niya na ito kahit sa huling pagkakataon. Magkahalong sakit at kirot ang nararamdaman ni Dante dahil pira-piraso na ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Naliligo na ito sa sariling dugo at malapit ng malagutan ng hininga. Tumingin siya kay Edward na tila nakangiti ang mga mata. "Paano mo nalaman ang binabalak ko?" Nagtatakang tanong ni Dante. Ngumiti naman ang bahagya si Edward. "Dahil wala nang ibang paraan para mapagaling si Mang Waray, kundi ang patayin ka. Doon lamang maaalis ang sumpa na inilagay mo sa loob ng katawan niya." Paliwanag ni Dante. "Hindi ka lang pala malakas. Matalino ka rin pala. Mali ako ng inakala." Huling mga katagang binitawan ni Dante bago ito nalagutan ng hininga. Dahan-dahang bumalik si Dante sa dati niyang anyo na pagiging tao hanggang sa may kumalat na apoy sa buong katawan nito at unti-unting nilamon na parang papel na nilalamon ng apoy. Dumista siya si Edward upang pagmasdan ang pagtusta ng hindi pangkaraniwang apoy sa katawan ng taong lobo. Hindi nagtagal ay humupa rin ang misteryosong apoy hanggang sa tuluyan na itong nawala nang maging abo na ang buong katawan ni Dante. Mula sa abong natira ay napansin ni Edward ang isang kumikislap na bagay sa ibabaw nito. Napagtanto niya na ito ang agimat ni Dante, ang anting-anting na tinatawag na Trespico. Dinampot ito ni Edward at itinago sa bulsa upang hindi na magamit ng masasamang nilalang na mahilig mangolekta ng mga malalakas na proteksyon. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 45. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.